Samahan po na ako sa isang panalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos, isa pong magandang umaga sa iyo, Panginoon. Yung aming pong ibigin ko kayo, Diyos, sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya, pag-ibig, na lagi mong pinaparanas sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka po nagbabago. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa iyong mga anak, Panginoon. Hindi mo tinitignan yung aming mga karamihan, yung aming mga kakulangan. Hindi mo tinitignan, Panginoon. Hindi kami nagiging tapat sa iyo. Pagpus, palagi kang nagiging tapat sa aming Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, ibinibigay po namin sa iyo ang oras ng ito, Panginoon, upang bigyan ng kapurihan ang isang nag-iisang Diyos. Ang isang Diyos na dapat purihin at sambahin kung di ko lang, Panginoon. Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Hayaan mo, O Diyos, ng iyong salitang buhay at makapangyarihan na siyang patuloy na kumilos sa aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, bawat lalabas ng salita, Panginoon, sa umagang ito, ay patuloy na makapagbigay ng kapurihan sa iyo po lang. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. So, ito din topic natin is, nakita niyo ba? Kailan yung picture, nagaya na rin ako. Nagagaya na rin ako ng picture para medyo magkaroon naman ng konting buhay yung topic. So, makita po natin yung dalawang tao po na may sakit. Yung babae, meron siyang severe na karamdaman. At yung lalaki naman, may sintomas malamang. So, makita natin yung babae talagang grabe na yung kanyang naranasan. Masyado siyang apektado doon sa kanyang karamdaman na kanyang naranasan. At pwede nga rin sabihin na talagang matindi na yung karamdaman na kanyang naranasan. Kasi hinihiga na niya. So, hindi mo naman hinihiga ang isang karamdaman kung hindi ka apektado, di ba? At yung mga lalaki naman yung symptoms. So, naisip ko, ano yung tumaranas sa akin? Ano kayong sakit yung naranasan ko ngayon? So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Ang topic ko po is spiritual sickness. So, makita po natin na ang buhay po ng tao ay may dalawang klase. Yung ating physical, katawan, at meron po siyang inner part. Yung inner part po ng ating buhay is yung ating kaluluwa. So makita po natin na hindi mo mabubuhay yung ating spiritual na buhay kung wala yung Panginoon. Diba? Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ito, kung susundin niyo ako ng buong puso, ang Panginoon ng iyong Diyos ay gagawa ng mabuti sa akin. Sa aking paningin ang susundin ang aking mga utosan at tuntunin, hindi ko kayo padadala ng mga karamdaman. Gaya ng pinadala ko sa mga Egipsyo, dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. So makita po natin na klaro yung instruction na binigay ng Panginoon doon po sa mga Israelita. Noong time na po yan na sila po ay tumawid ng Red Sea at very specific po yung binigay ng Panginoon sa kanila na instruction na kailangan lang sundin. Kung babasahin po niyo, titignan niyo po yung screen na yan, may dalawang bagay po na inulit ng Panginoon, yung susundin. So, ibig sabihin talagang sinasabi ng Panginoon na seryoso siya doon sa kanyang instruction na ibinibigay doon sa mga Israelita. Anong sabi doon? Kung susundin niyo ako ng buong puso. So, makita naman natin ng mga Israelita na sobrang tigas talaga ng ulo nila. Diba? So, ginagamit lamang nila ang Panginoon sa mga panahon na masasatisfy sila sa mga bagay na ninanais nila. At hindi nila pinangahawakan o inaasahan yung mga salita ng Panginoon. Pero dahil mahal ng Panginoon ng kanyang mga anak na kanyang inalis sa pagkaalipin sa Israel, ginawa ng Panginoon yun. At ang sabi doon, hindi ko kayo bibigyan ng karamdaman. Hindi ako magpapadala ng
karamdaman gaya ng ginawa niya sa Ilosyo. Dahil ako ang nagpapagaling sa inyo. So sometimes po, tayo po mga tao ay marami tayong naranasan karamdaman. Diba? Mga sintomas ng spiritual sickness. Ano po ba yung mga sintomas na naranasan natin? Kung tayo po ay mayroong spiritual na sickness, ano po ba yung naranasan natin? Number one, hindi makatulog. Hindi tayo makatulog kapag tayo ay naranasan sa buhay natin na pag-aalala. Kung tayo po ay mayroong agam-agam sa buhay, nawawala ang ating pananampalataya sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagdududa. Ano po isang bagay na nagpapawala sa atin, nagkakaroon ng karamdaman yung ating pong spiritual na pamumuhay. Dahil para po sa atin, mas nagiging aware tayo doon sa ating physical. Diba? Mas pinibigyan natin ng importansya yung ating physical na pangatawan. At minsan hindi natin pinibigyan ng pagkakataon yung ating pong spiritual na pamumuhay. Kaya minsan, pag nagkaroon tayo ng karamdaman, ano bagay na iniisip natin? Pag nagkaroon tayo ng bagay na parang may sakit ako, parang may nararamdaman ako, ano bagay na iniisip natin? Pumupunta agad tayo sa mga doktor para ma-diagnose kung ano ba yung ating nararanasan sa buhay natin. Pero nakakalungkot po kasi minsan, mas binibigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin, yung katawan natin. Pero ano naman, kailangan natin maging malusog, kailangan natin maging malakas. Kasi kailangan natin magtrabaho, kailangan magtrabaho sa pamilya. Kaya yun ang kailangan. Kung hindi tayo malakas, hindi tayo maging epektibo. Pero sa isang banda po ng buhay natin, mas nagiging aware tayo dun sa sarili lang po natin. At meron tayong nakakalimutan na bagay. Hindi natin nabibigyan ng panahon na ayusin o gamutin o kamustahin man lang yung spiritual na buhay natin. Ano na ba ako? Ano na ba yung nararamdaman ko ngayon? Bakit train na talaga ako? Bakit kaya naranasan ko hindi ako makatulog? Bakit kaya may mga bagay kaya na hindi ko ma-overcome? Physically, big ako. Kaya nga ako magkukuha kasi gusto ko maging big. Kaya nga ako nag-jogging kasi gusto kong maging malakas. Pero, yung sariling pangatuan ko lamang, minsan mas binibigyan ko ng atensyon yung sarili ko lamang. Pero yung spiritual na pamumuhay ko, hindi ko nabibigyan, hindi ko nababantayan. At kapag dumating na sa akin yung sickness, na naranasan ko na yung dryness, naranasan ko na hindi na ako nasisiyahan sa pagbabasa ng Biblia, hindi ko na nasisiyahan yung pakikipag-fellowship. Dumating nga to the point na parang tinatamad na ako mag-church. Bakit? Kasi hindi mo alam yung sintomas ng pagiging dryness ng spiritual mo nagsisimula na. Kahit anong gawin mo, hindi mo na gawin. Kahirap ka na makatulog. Hinahanapan mo na bakit ang nangyari sa buhay ko? Bakit ganito? Ang daming gumugulo sa isip ko na hindi ko maintindihan. Hindi mo makikita yung bagay na yun. Kasi nagsisimula ng pabayaan yung spiritual na buhay ng isang tao. Mas focus yung tao, hindi naman masama yun, sa future, sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pero para sa kanya, maraming second chance na ibibigay sa kanya. Tulad ako ng katwiran ng tao. Diba, magkamali ako sa Panginoon, may second chance naman ako. Kahit hindi ako maati ng gawain, may second chance na ibigay sa akin ng Panginoon. God is love, full of grace. Kaya kahit hindi ako aktibo sa simbahan, hindi ako aktibo doon sa aking pananampalataya sa Panginoon, maraming chances ang ibigay sa akin ng Panginoon. Mas priority ko to. Mas dapat kong itindihin to. Kasi ito yung future. Ito yung needs ko. Nakakalungkot kasi may mga taong napapabayaan. Hindi nila binibigyan ng importansya yung relasyon nila sa Panginoon. Number 2 symptoms. Laging galit at kawalan ng pag-asa. Normal naman yan.
Kung sabi mo isang taong depressed, ano sabi niya sa'yo? Huwag mo sa akin. Mainit ang ulo ko. Baka walang magawa ko sa'yo. Lahat ng bagay na ririnig niyan, negative. At lahat ng bagay na nakikita niya sa paligid niya, negative. Minsan nga, pag nakita mong nag-uusap, yung thinking mo, ako kaya pinag-uusapan naman ako. Ako kaya yung pinag-uusapan mo. Lagi kang galing at wala kang pagkas. Lahat ng bagay na nakikita mo, negative. Kasi bakit? Kasi wala ka ng panahon makinig sa boses ng Panginoon. Nawawala na yung shield na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Remember mga kapatid, every time na tayo ay nagkakaroon ng sin sa ating relasyon sa Panginoon, yung Holy Spirit nag-grip at sometimes umaalis. Kasi ayaw ng Holy Spirit na yung temple ng God sa buhay mo ay may problema. Marumi ang puso mo. Dahil yung katawan na yan ay binayaran ng dugo ng Diyos. So dapat lamang na isang tao na nakakilala sa Panginoon, hindi man sinasabing perfecto ka, pero amin yung pagpupusiki na inaayos mo yung relasyon mo sa Panginoon. Meron plano, meron parang nabatawag ba naman kami nagsisikap na ayusin yung buhay mo sa Panginoon. Pero kung nawawala na yan sa sarili mo, nawawala na yung protection mo sa Panginoon. At dumating to the point na hindi mo na nararanasan yung conviction ng Panginoon. Naiinyo ka na. Parang common na lamang sa isang tao na magkasala sa Panginoon. Kasi wala na eh. Wala na yung protection ng Diyos sa iyo. Wala na yung shield na binigay ng Diyos sa iyo. Wala na magpipitik-pitik sa iyo sa panahon na ikaw ay nagkakasala. Wala na mabuting bagay na maikita ka. Lahat ay masama. Number 2. Pakiramdam ay malayo sa presensya ng Diyos. Kahit anong panalangin mo, ginagawa na lamang yun ng isang tao na mayroong sintomas ng spiritual sickness para lang masabi niya na siya ay nananalangin. Siya ay kumikilala at tumatawag sa Panginoon. Pero ang totoo, malayong-malayo na ang taong noon sa Diyos. At ang nakakalungkot pa doon, sabi ng Bible, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon mananalangin, na ikaw ay punong-puno ng pagkakasala, ibabaling ng Panginoon ang kanyang paningin sa iba. So, ibig sabihin is, kahit anong gawin mo, yung panalangin mo, ay nadadalaman sa isa mo at hindi na makakabot sa Panginoon. Number 1, nagtatanong sa mga pangyayari sa buhay. So, kino-question mo na yung iyong relasyon sa Panginoon, kino-question mo na, totoo bang tinawag ako ng Panginoon? Totoo bang, siguro kaya ako nabunagin dahil napigitan mo ako. Siguro kaya ako nakakilala sa Panginoon dahil makita ko lang yung comfort doon sa mga kapatiran. Nangailangan ako ng barkada. Nangailangan ako ng brotherhood doon sa church. At ang time na ako ay punong-puno at walang-wala yung church na nag-comfort sa akin. At dahil doon, kumilala ako sa Panginoon. Pero, kung hindi talaga ang Diyos ang naging dahilan kung bakit tayo kumikilala at nagpupuri sa Panginoon, hindi na rin tayo may yung buhay natin. So, yan po yung 4 na symptoms of spiritual sickness. Meron po lang akong tatlong nagsilang po yung topic ko. Parang 10 slide lang po ito. Ito po yung pagpipigil para makaiwas sa spiritual na karamdaman. So kanina yung symptoms, nag-usapan natin yung mga sintomas na
meron sa isang tao na meron siyang spiritual sickness. Ito naman yung dapat gawin, pagpipigil para makaiwas sa spiritual na karamdaman. Number 1, maraming paraan kaysa dahilan. Diba? So maraming paraan kaysa dahilan. So hindi natin kayo sabi ng mga aral, huwag mong sabihin bakit mas mabuti pa noon kaysa ngayon. Dahil ang tatanong na yan ay walang katuturan. So dapat para makapagpigil tayo makaiwas sa spiritual na karamdaman, dapat po hindi natin binabanggit yung mga bagay na ganun. Bakit? Mas mabuti pa naman kaysa ngayon. Parang sinasabi ng isang tao na wala naman nangyari sa buhay ko. Wala naman akong narating nung ako'y nakakilala sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang nagtatanong po yan ay walang katuturan. So lahat ng bagay na yan ay hindi acceptable sa Panginoon. Sabi nga marami rin tayong paraan para maging malakas tayo. Marami tayong paraan para masabi natin na yung struggle na naranasan ko ngayon ay yung mga matatagumpay ako. Diba? Yung naranasan kong dryness ngayon, marami akong paraan para makasagot ako. Alam niyo po mga kapatid, nung ako po ay nag-mission, share ko lang po sa inyo, naging self-reliance po. Sobrang kinuwento ko kay Pastor Lani, umiiyak ako ng panahon na yun. Kasi yung mga kasama ko po na pastor, leaders, yung time na empty na ako, para po ako na sa isang pumunoy, nagahanda lumulubog. Minsan po wala nga nang pumunta sa akin para tabihin ako. Brad, kamusta ka na? Ano na ba yung kalagayan mo? Wala po akong mag-isa lang po ako ng panahon na yun. At umiiyak po ako sa Panginoon. Kasi nararanasan ko na namulubog na ako sa kumunay na nawawala na ako. Sabi ko, Panginoon, ganito ba yung benepisyo na mararanasan ko sa paglilingkod ko sa inyo ngayon? Nag-i-encourage ako ng mga tao. Pupunta kami ng iba't lugar. Pupunta kami ng iba't ibang sityo para mag-encourage. Ngayon, nung time na nag-iisa na ako at nakakina ako ng encouragement, wala nang bibigay sa akin. Ibig niya, senior pastor ko, ikaw pinupuntahan. Hindi pa na sila sa'yo, oye, kamusta ka na? Napakahirap mo. Pero sabi ko kayo na kung umahon sa kumunay na to. Kasi hindi ito yung bagay na dinisay ng Diyos sa akin. At kung magpapatuloy ako sa ganitong klaseng kalagayan, ako yung talo. Ako yung mawawala. Kaya sa buhay po natin, minsan mas marami tayong ginagawang excuses sa Panginoon. Minsan, bakit si ganun? Bakit si brother, si pastor, ganun? Sila nga, hindi ba ginagawa ito? Ako pa kaya hindi magawa. So maraming tayong dahilan. At minsan ay hindi na-justify ng isang tao yung kasalanan na ginagawa niya. Papalayo sa Panginoon. Instead na gumawa ng maraming paraan para makarecover siya sa kanyang buhay. Ulit ko muna. Sabi doon, huwag mong sabihin bakit mas mabuti pa noong kaysa ngayon. Dahil ang tatanong niyan ay walang katuturan. Biblical, sinabi ng Biblia, walang katuturan sa isang mananampalataya kung puro pagreklamo lamang at puro dahilan lamang yung gagawin mo. Instead na gamutin mo yung sarili mo na mapalago mo yung relasyon mo sa Panginoon. Sinabi ng Bible, walang katuturan. Specific, sinabi ng Bible yun. So, bawat dapat sa isang mananampalataya, kung darating tayo sa punto ng ating buhay na tayo dadaan sa matinding pagsubok, dapat hindi yan ang dahilan sa sabihin natin. Kaya ako nawala kasi, Istanbul ako ngayon. Hey brother, hindi ako binati. Nag-birthday ako, hindi ako pinag-pray. Pinag-pray niya yung mga ibang kapatiran. Ako, hindi pinag-pray. Kaya nga ako ng church kasi birthday ko. So, alis na lang ako.
Maglilip na lang ako. Kasi feeling ko, may favoritism. Bakit ganun? Hindi ako pinag-pray. May pang nag-birthday naman doon sa church. Pinag-pray ako, hindi pinag-pray. Kasi, dahilan ba yun? Para mawala sa church ang isang tao na nakilala sa Panginoon. Matagal ka na sa Panginoon. Tutusin, may ugat ka na. Di ba? Dapat hindi ka na na-istangle sa mga ganyang nasi pagkakalaon. Diba? So nakakalungkot kasi even yung mga matatagal na sa Panginoon. Nangyayari pa rin sa atin pero nagiging baby Christian pa rin. Diba? Matagal na sa Panginoon, baby Christian pa rin. Pero dapat hindi po gano'n. Diba? Sabi po ron, sabi po po, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Inyong malayon. Bago sa magreklamo ka at umangal ka sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, ipagkatiwala mo kay Yahweh. Kasi bakit? Si Lord yung gagawa ng paraan para alisin ka sa sitwasyon ng ganong klaseng kalagayan ng buhay mo. Sabi nga yung pagpumukay sa wife ko, hanap tayo ng Diyos. Kung saan tayo magagamit. So, lipat kami sa kabila. Pero lumipas sa mga panahon, napapansin ko, andun lang ako sa Diyos. Andun lang ako sa pinakadulo. Kasi sinayin yun. Kaya mag-asawa, kasama namin si Buda, bata pa nun. Andun lang kami sa dulo. And then yung mga hiyang-hiya ako sa sarili ko. Honestly speaking, hiyang-hiya ako sa sarili. Halos tumila ako sa Panginoon. Nandun ako sa sulong. Sabi ko, Lord, hindi dapat ako lang dito. Hindi ako dapat nakapagulan dito. Hindi dapat ako nandito, Lord. Kasi dapat yung ginagawa ko sa'yo. Dapat meron akong gagawin sa'yo. Dahil hindi mo ako tinawag para tumayo lang dito. Para magpalipat-lipat ng simbahan, maghanap ng simbahan na pwedeng maka-absorb yung pain na nararamdaman mo. And then, nag-pray kami sa Panginoon. Ayun, purihin ng Panginoon. Ni-restore ng Panginoon yung aming pong spiritual life ng mag-asawa. Nilagyan ako, yung po sasabihin ko ano po yung result na ginawa ng Panginoon. Kasi, kailangan ipagkatiwala kay Yahweh ang inyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng inyong mga layunin. Sometimes mga kapatid, doon tayo nagpupunan yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang tingin natin, kaya ko yan. Kaya kong, I will survive. May ganda na, I will survive, diba? Kaya kong mag-survive kahit mag-isa ako. No! Hindi mo kaya yung mag-survive na mag-isa. Kailangan mo ang Diyos. Kaya pagdating sa'yo ng epidemya, pagdating sa'yo ng virus, wala kang shield, madali kang maapektuhan. Until to the point na dating yung spiritual life mo, pupunta ka na sa 60 below the ground. Ayun ang ayaw ng tao. Nung kita ko nga nang nililibing, sabi ko, yan lang pala ang destination ng tao. 6 feet below the ground. Yun ang destination ng tao. Even po sa spiritual ang buhay natin, doon lang yung destination ng ating buhay. 6 feet below the ground. Pag nakamit na yung ating relasyon sa Panginoon. Number 2 po, huwag ipilitong hindi kalooban ng Diyos. Marami tayo ngayon, di ba? Minsan, pinawamuna natin ang Panginoon. Lord, I pray na meron po akong kilala na best friend ko po. Itong best friend ko po ito kasi best friend ko siya nung nagtatrabaho niya sa Basco. At itong best friend ko po na doon talagang lecture na maganda. Ligorin siya ng mga crew, mga chief crew, mga managers sa pinapasukan namin. Pero ang sabi niya, nag-pray siya sa Panginoon kasi nasa 32 na siya noon, ang time na yun. Nag-pray siya na magkaroon ng partner. Ang dahil maliligo sa kanya. Yung kapatid nga ni Felisa Mendez, na artista, naligo sa kanya. Sabi talaga may itsura. Sabi niya, Brother Wyatt, ano yung assessment mo? Sagutin ko na ba? Sabi ko, ikaw,
ang decide dyan? Sabi ko, ano ba yung qualification? Kung physically appearance, qualified. Pero ang hinahanap natin is yung spiritual. Pinagpipray ko pa rin kasi may feelings na ako. Pinagpipray ko. Pero sabi ni Lord, wag. Una muna ang believe. Sabi ko, kaya mo ba? Mami po umiiyak yung kaibigan ko na yun. Naglagi niya ako pinatawagan. Pero ito lang naman sa bahay. Share mo. Kasi yung mga mother, mami dali ngayon, pag may mga personal na problema siya, hindi niya sinasabi. Ako ba yung nakakawa? So, yung karis ko, yaksan niya kasi mahalay niya yung tao. Pero dahil Kristiyano siya, at kailangan sumunod siya doon sa instruction ng Panginoon, don't equally up to unbeliever, especially kung kayo magmahal ng isang lalaki o babae, dapat is number one is ang qualification, kapanampalataya mo yan. Sabi niya, ang hirap pala ng tanong, yung gusto mo pero isasakripisyo mo dahil may kailangan kang sundin at may kailangan kang patunayan. Ito po yung sabi po ng Thessalonian, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pag-iisa, pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, sa ating pananalangin, lagi natin nire-require sa Panginoon, Lord, bigay mo to. Kailangan ko to. Okay, may po kayong pong mag-asawa, sure na rin po, hindi naman yung isa niya nag-break kami ng sasakyan. Ngayon, dahil tingin kami rin sa mga website kung sa mga sasakyan. Kasi kailangan talaga namin lumalaki yung gawain sa mga. At minsan, ini-encourage sa rin mga pastor na kailangan kami bibili ng sasakyan, kailangan kami gawa ng sasakyan. So, siyempre, parang napopush ka na, ako na mag-gawa ng sasakyan. Pero sabi ko kay Sir na, magkano na ba yung budget mo? Kahit pa yung budget natin. Eh, sabi ko, huwag natin dito. Sabi ko, pray ko nga kahit na modify lang na kariton. Kahit modify lang na kariton, makapalit na ng tikling. Pakarating yung morong eh. So, nagtatawa na kami, biro-biroan. Pero isang bagay yung laging sinyaga sa akin ng Panginoon. Kailangan mo maghintay. Kailangan mo hiling ka maghintay. Pag hindi pa panahon, hindi pa oras, huwag ipigil. Sometimes, o madalas, tayo mga mananampalataya, baksak tayo sa ganyan. Kasi kapag humiling tayo sa Panginoon, aminin naman natin o hindi, inakabawa natin ng Diyos na ibigay tayo. Hindi mo na natin pinapakinggan yung sinasabi ng Panginoon. Hindi naman no eh. Wala naman sinabi no eh. Sabi naman, wait. Yung sinabi ba no? Kayo ba kung nag-pray pa sa Panginoon? Sinabi pa sa inyo ng Panginoon, no. Wait naman. Ano sabi doon? Patient mo. Maghihintay ka ng tamang panahon na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang sabi sa iyo, kumuha ka ng paano mo na kasi yung lisensya ko po, ilis pang motor mo. Magkara ka na ng driving school. Para makakatuto ka na mag-drive ko, kung bibili ka na sa sakit, kaya marunong mag-drive. Sabi ko, pinaprocess tayo ng Panginoon sa ganang klaseng kalagayan. Kasi kapag dumating sa punto na, humiling na talaga ako, na mismo ako, convinced na kailangan ko na mag-driving school ng COVID, ayun na yung panahon na ipipito rin ng Panginoon yung pinag-ulit ko. Ganon din po tayo sa Panginoon. Dapat, huwag natin ipili kung hindi kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. So, yun yung purpose ng Panginoon. Pero ayaw ng Panginoon na magkasala tayo.
Nilalagay tayo ng Panginoon sa uri ng kahalayan. Kaya alam niya, kung hindi natin pakikinggan yung boses niya, na nakapaghintay ka. Kaya hindi magtutulog sa atin para tayo ay mapalayo at magkasala sa ating Panginoon. At dito po ako magtatapos sa Panginoon. Pag sumikapan na maging tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi po ng awit, chapter 43, verse 10, Ikaw ang aking Diyos, ako'y turuan na aking masunod ang iyong kalawagan. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na yan. So pag sumikapan po daw ng isang mananampalataya na maging tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ano ba yung katapatan natin sa Panginoon? Ano ba yung number one na hinihingi ng Panginoon na maging tapat tayo? Number one, yung dapat po, hindi nawawala yung pagkiliwala natin sa ating Panginoon. Yung iba, susunod na lang po yun. Pero kapag nakita ng Panginoon yung katapatan natin sa ating Diyos, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, susunod na lang po yung mga ibang bagay. Pero isang bagay yung katapatan yung hinahanap sa ating mga Panginoon. Yung pagkilala natin sa ating Panginoon. Sabi po ng Deuteronomy chapter 5 verse 32 and 33, sundin niyo mabuti ang lahat ng inuutos sa inyo ng Yahweh. Kaya yung Diyos, huwag kayong lilis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupain sasakupin ninyo. Ano sabi ko? Huwag kayong lilis sa mga ito. Sundin mabuti ang lahat ng inuutos ng ating Panginoon. At huwag lilis sa mga ito. Kung ano, pinapagawa ng Panginoon sa atin, pagyamanin natin. Huwag sisunod. May tao. Huwag katapunan. Consistent yung labor na bibigay natin sa Panginoon. Hindi mag-expiration. Mas maganda na magandang po ang Panginoon. Especially po ngayon na napakaraming distraction. Napakaraming paguluhan ng nangyayari. Kung itin ka sa paligid mo, itin ka sa kalagayan ng ating bansa. Korupsyon, kalagayan ng ating bansa. Napakagulo. Ano pa yung magawa sa teritoryo? Maraming balakid ang ginagawa. Ang mundo natin para mag-stop tayo upang mawalan tayo ng pananampalataya sa mga. Kaya sabi niya, sundin ninyo ang mabuti ang lahat ng inuutos sa inyo ng Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilis sa mga ito. So nakita mo natin, nangyayari sa buhay natin. Kaya yung mga paraan para mag-stop na. Kung saan pa ng Panginoon, sagsagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupain sasakupin ninyo. May reward, may blessing. Yung sinabi ng Panginoon sa akin. So, kailangan po. At samahin niyo po ako sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa mensahe na aming narinig mula po sa iyo. Lord, ano namin Lord, spiritually, meron kami mga naranasan kamagalan. Minsan hindi lang namin binabansin, hindi namin i-ignore lang namin yung mga simptomas ng naranasan kamagalan sa aming spiritual. Pero alam namin Lord, kung hindi kami may pagbantay at hindi kami maputuloy na titiwala po sa iyo, kakainin ito ng ating buong buhay na parang isang epidemya kami na wala yung kung na yung nangyayari yung ganito bagay sa buhay po namin spiritual. Kaya nais namin Lord na kami maging matagumpay na lingkod mo. Bagalan mo kami
na sa iyong pagbabalik, na patuloy kami nandun yung desire, yung hingin, na ipinigay mo sa puso namin sa paglilingkod ko sa iyo. Kaya Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo, makawakan mo aming mga buhay, Panginoon. Lagi mo kami ingatan, at lagi mo kami tuloy, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong relasyon sa iyo, Panginoon.